Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Jesus, I trust in you. Ito ang makikita natin sa imahe ng divine mercy. Ibig sabihin, kapag tayo'y nasa harapan ng imahe ng divine mercy, tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. At pag tayo nagtitiwala sa Panginoon, tayo ay nananalig sa Panginoon. Pag tayo nananalig sa Panginoon, tayo ay nagmamahal sa Panginoon. Nahihirapan ka na, nagugutom ka na, napapagod ka na, sumusuko ka na, pero lagi mong binabanggit, Jesus, I trust in you. Naniniwala tayo, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Naniniwala tayo, tutulungan tayo ng Panginoon. Naniniwala tayo, pakikinggan ng Panginoon ang ating mga dasal. Kaya nga, ngayong linggong ito, Divine Mercy Sunday, lagi tayong sa Kanya ay humihingi ng saklolo, humihingi ng tulong, nagmamakaawa, nagsusumamo na sana'y tayo'y Kanyang tulungan, na tayo'y Kanyang samahan, na tayo'y bigyan niya ng kaliwanagan, ng kapayapaan, na tayo ay Kanyang bigyan ng lakas ng loob at katatagan. Dahil tayo ay nakapasok pa rin sa panahon ng muling pagkabuhay, Easter season, tayo ay lagi nawang magbigay rin ng awa, magbigay rin ng habag, magbigay rin ng pagkalinga at tulong sa kapwa na nangangailangan. Kaya ikaw ay kinahabagan, ikaw ay kinaawaan, ikaw ay tinulungan, ikaw ay pinagpala ng Diyos, dapat maging daluyan ka rin ng Kanyang pagpapala. Maging tulay ka rin ng Kanyang awa. Maging daan ka rin upang ang kapwa ay ilapit sa Panginoon. Sila rin ay kumilala. Sila rin ay sumampalataya. Sila rin ay magmahal, sumunod at makinig sa Kanyang mga salita. Kaya itong pagdiriwang natin ng Divine Mercy Sunday, ito'y pagpapahayag ng ating pananampalataya. Pagpapahayag ng magagandang mabubutit, pagtulong ng Diyos, pagpapagaling ng Diyos, pagpapala ng Diyos. Hindi lang isang beses, kundi maraming beses sa buhay natin na tayo'y kinasangkapan ng Diyos upang maipaabot at maiparating sa isa't isa ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Huwag mong sayangin yung pagkakataon na ikaw ay Kanyang tinatawag sa isang misyon na laging maipakilala at laging madama ang Panginoon, ang Kanyang awa at habag sa pamamagitan mo. Mahalaga yun eh. Kasi kapag tayo bigat na bigat, pag tayo dilim na, pag tayo malayong-malayo na at nawawala na, para bagang hindi na natin alam yung direksyon na ating tinatahak, kung tama pa ba, kung mabuti pa ba, kung nasa liwanag pa ba, o nasa masama na, o pagkakasala. Kaya tayo nagiging taga-akay, tayo nagiging tagapagbigay ng liwanag at pag-asa at katatagan sa isa't isa. Hindi yung lupaypay na sinisipa mo pa, hindi yung naliligaw na itinataboy mo pa. Hindi yung mahinang-mahina na binibigyan mo pa ng bigat at pagsubok at problema. Manong ikaw ay maging larawan ng liwanag at pag-asa, naroon sa iyong puso yung awa, naroon sa puso mo yung habag. Kaya kapag hindi ka naging mabuti, sinasabi sa iyo, wala kang awa. Hindi ka man lang nahabag. Hindi ka man lang sumulyap ng tingin. Hindi ka man lang nagbigay ng oras. Hindi ka man lang naglaan ng tulong para sa mga taong ito. Paano kung ikaw yung nandoon sa ganong sitwasyon? Meron nga bang maaawa sa iyo? Meron nga bang mahahabag sa iyo? Meron nga bang papansin sa iyo? Meron nga bang magtatapon ng oras para tulungan ka o para pagmalasakitan ka?
Minsan nadadala tayo sa mga taong tinutulungan natin kasi nasasanay lang sila na laging humihingi at laging nakasahod sa ating mga tulong. Parang hindi natin sila natutulungan. Natutulungan natin silang humingi ng humingi at natutulungan natin silang maglimos ng maglimos, pero hindi natin naibibigay yung tunay nilang kailangan. Kung papaano sila magbanat ng buto, kung paano sila magsumikap, at kung paano sila magtrabaho at mabuhay sa sarili nila. Kaya nga ang saya-saya natin kapag meron kang pinag-aral, nakapagtapos na ng pag-aral at may sarili ng trabaho at sumusweldo na ngayon at maganda na ang buhay. Na dati-dati, ikaw lang nag-aabot ng baon, dati-dati, ikaw lang ang nagbabayad ng matrikula, dati-dati, ikaw lang ang nagsasabi sa kanya na huwag masyado magastos. Pero ngayon, siya na yung nagsasakripisyo, siya na yung nagtatrabaho. Alam na niya kung paano kapahalagahan yung pera. At hindi basta-basta lang nauubos at nawawala sa mga kamay niya. Tayo rin, gusto rin ng Panginoon na hindi tayo laging binabantayan, hindi tayo laging inaalalayan at pinagsasabihan. Gusto rin ng Panginoon na makita tayong tumatayo sa sarili nating mga paa, na kaya nating lagpasan lahat ng tukso, lahat ng kasalanan, lahat ng kasamaan. At pipiliin natin lagi kung ano yung mabuti, kung ano yung tapat, at kung ano yung banal. Turuan mo kaming magsimba, turuan mo kaming magdasal, turuan mo kaming huwag masyadong magagalitin o huwag magtanim ng galit sa aming kapwa. Turuan mo kaming mayroong awa at mayroong habag. Turuan mo kaming maging mabuti sa aming iniisip at sa aming mga salita. Sana nga makita rin ng Panginoon na kaya pala natin at kakayanin pa rin. Na hanggang sa dulo, magiging tapat pa rin tayo sa Panginoon na siyang handang magbigay at mag-alay ng kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Ano ang sabi sa Ebanghelyo ni Tomas? Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas sa kanyang mga kamay at naipapasok ang aking daliri at hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Hindi ako maniniwala. Pero nang sabi ng Panginoon, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi ako nakikita. Madalas marami tayong plano, marami tayong pangarap, hindi maaari natutupad, hindi maaari na naibibigay sa atin yung mga gusto natin, nadidisappoint tayo, nadidismaya tayo, bumababa yung energy natin. Kapag may nangako sa'yo pero hindi naman tinupad, kapag gano'n ang nangyari, madalas nagagalit tayo, mainit ang ulo natin, ayaw na nating magtiwala, ayaw na nating maniwala, ayaw na nating magbukas ng puso natin sa iba. Nagsasarado na tayo ng pintuan ng ating puso. Hindi na tayo kumikilos, hindi na tayo gumagalaw. Ayaw na rin nating mabuhay. Pero isa lang yon sa napakadaming biyaya na dapat nating makita. Hindi tayo dapat nagsasarha ng pintuan, kundi dapat makita natin na minsan meron tayong hiniling at hindi pinagkaloob, hindi tayo dapat magtampo. Alam niyo, dating ang panahon na ibibigay yun ng Panginoon. Kaya lang ibinigay nga ng Panginoon, wala na sa iyo yung pananabik, wala na sa iyo yung excitement, wala na sa iyo yung paghihintay. Parang hindi ka na naging masaya. Dahil marami na palang biyayang ipinagkaloob ang Diyos sa buhay mo. Hindi mo na napansin yung dating-dating yun lang ang gusto mo, pero ngayon napakarami na palang biyaya na naririyan sa iyong harapan. Hindi mo na napansin dati, ito lang yung kailangan, pero ngayon, ito na yung napakaraming nasa iyo ng nakamit na tagumpay. Mga minamahal na kapatid, nawa lagi tayong magbilang ng mabubuti at magagandang pagpapala at biyaya na regalo sa atin ng Poong May Kapal. Hindi lang pera, hindi lang kayamanan, hindi lang material na bagay, kundi higit sa lahat
mga taong patuloy na sa atin naniniwala at nagmamahal. Patuloy na sumusuporta at nag-cheer up sa atin, lalo na kapag meron tayong tagumpay. Nakakakita ng mabuti nating ginagawa at nakakakita ng katapatan na ating ibinibigay sa pamilya, sa tahanan, sa kaibigan, at sa mga taong ating pinaglilingkuran. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi ka nawala, bagkus na puno ng galak ang aming puso nang ikaw ay muli naming makita sa muli mong pagkabuhay. Amen.